Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong reaction video. Ito ay isang vlog tungkol sa kautangan ng Pilipinas, no? Lumolobo na. At debt to GAT ratio ng Pilipinas ay lumalaki. Kawawa ang susunod na administrasyon dahil sa naiwang utang ng Pilipinas. Alright. At ito ay reaction video ni Rob Trip dito sa SMNI, no? Ni Michael Bao. At alright, panoorin po natin guys. And for the do, let's do watch. Dapat, Jade, magkaroon tayo ng tinatawag, ating gobyerno, magkaroon ng tinatawag na fiscal discipline, maging mapanuri sila sa paggastos, maging careful sila in terms of spending. Kasi tandaan natin na itong utang na to, Jade, hindi ito libre. Babayaran ito with interest, babayaran ito in the future. At ayon sa mga pag-aaral, no? Pero may interest, no? Kung trilyon, may interest, trilyon din ang babayaran. Pag mataas ang level ng pangungutang ng isang bansa, nakakahila ito pababa ng paglago ng ating ekonomiya. Mababa na nga paglago ng ekonomiya. Uutang pa tayo ng uutang. Baka, masakop na talaga tayo, no? Bilhin itong Pilipinas sa lobo ng utang natin. Alright? Mga inutang, dinagdag na inutang ni Marcos Jr. Itong mga panahon na ito. Opo. Pero papaano po mapapanatili kayo, Dok? Yung possible pa ba? Kaya pa bang bayaran ng bansa ang utang na ito? Well, what they're saying kasi, Jay, I remember itong si Secretary Recto, he was saying before na yung utang natin, we don't need to be worried about it kasi the economy will outgrow the debt. Kumbaga, pag lumalago yung ekonomiya, malulusaw yung utang. Parang ganun yung konsepto na yan. Habang lumalago yung ekonomiya, malulusaw yung utang kasi pag yung size ng economy mo, ubod na ng laki kumpara sa iyong inutang, ililiit yung tinatawag nating debt to GDP ratio. Pero hindi nga yun na nakikita. Kaya nga hindi na ganun nangyayari, no? Lalong lumulobo ang utang ng Pilipinas. Natin kasi, yung paglago ng ating ekonomiya mas maliit kaysa sa paglago ng ating utang. So halimbawa, yung utang natin lumago ng 10%, yung nakita natin ngayon, year to year, 10% hindi lago. Pero yung ating ekonomiya ay lumalago lamang ng 5.5%. So if this keeps on going, Jade, if this trend continues, this will become unsustainable. Ayan, kawawa ang susunod na administrasyon talaga nito sa lobo ng utang ng bansa. Sa ating bansa. Lolobo yung utang natin, ang ekonomiya natin ay lumalago pero yung paglago ng ating ekonomiya ay maliit lang. So ang mangyayari niyan is talagang masasapawan ng pangungutang yung size ng ating ekonomiya kung hindi natin ito pagtutuunan ng pansin, lalo na ng mga economic managers natin. Dapat, Jade, magkaroon tayo ng tinatawag ating gobyerno, magkaroon ng tinatawag na fiscal discipline, maging discipline, no, sa pag-uutang. Baka sunod niyan kunin na yung Pilipinas, no, sa laki ng utang ng Pilipinas sa ibang bansa, no? Mapanuri sila sa paggastos, maging careful sila in terms of spending kasi tandaan natin na yung utang na to, Jade, hindi ito libre. Babayaran ito with interest, babayaran ito in the future. At ayon sa mga pag-aaral, no, pag mataas ang level ng pangungutang ng isang bansa, nakakahila ito pababa ng paglago ng ating ekonomiya. Mababa na nga ang paglago ng ekonomiya. Uutang pa tayo ng uutang. Kaya ang kawawa dito, Jade, yung susunod na mga administrasyon. Kasi sila ang magmamana nitong mga inutang, dinagdag na inutang ni Marcos Jr. Itong mga panahon na ito. Ayun, tandaan nyo sa mga susunod na tatakbo. Ayan, sa sunod na administrasyon, no, naiwang utang ng bansa, lalo na nito ni BBM. Doc, si Partner Admark, kasama ko po dito para po sa mga karagdagang katanungan po sa inyo. Magandang umaga. 6.793 trillion pesos yung budget natin for 2026, no? At mga ilang porsyento rin itong mas mataas. Ang nababanggit niyo po ba na yung pagiging masinop natin, pwede ba tayong hindi tumaas yung ating annual na budget natin? Well, ganito kasi ayan, hindi rin makokontrol yan dahil sa kanila yung power, no? Utang ng utang. Tapos layas sa Pilipinas. Utang ng utang, no? Tapos layas sa Pilipinas. Isa sa mga kinakailangan para lumagong ating ekonomiya, kinakailangan gumastos din yung ating gobyerno. So merong principle dyan na in order for our economy to grow, our government also needs to spend. So kumbaga, kapag nagkaroon ng contraction ng government spending, so halimbawa nagkaroon ng tinatawag natin austerity, sa mga ibang bansa nangyayari yan. Nagkaroon ng austerity, nagkaroon ng sobra-sobrang pagtitipid. Ang mangyayari din nito, Admar, is posibleng mahila din itong pababa ang paglago ng ekonomiya. So, kinakailangan pa rin natin gumastos. Ngayon, ang issue dito talaga, Admar, is, okay, kailangan natin gumastos. Saan natin kukunin yung perang panggastos? So, ano-ano bang sources?
So meron tayong internal revenue. So nandyan yung collection ng BIR, collection ng customs. Nandyan yung mga income or rather profits na nire-remit ng mga GOCCs. Kasi taon-taon nire-remit yan at sa National Treasury, yung mga kinikita ng mga GOCCs. So kailangan kumikita din yung GOCCs mo. And then of course, kung may diferensya yan, kung ano man yung difference niyan dun sa National Expenditure Program ng gobyerno, yan yung kailangan utangin. So ibig sabihin, pwede namang gumastos ang gobyerno. Baka i-maintain niya yung roughly the same level of spending, pero kinakailangan is mag-level up sila in terms of sa pangungulekta ng buwis. Kailangan mag-level up sila sa pangungulekta from customs. Ano? Baka yung internal revenue natin, ipalakasin yan. At syempre yung mga GOCCs mag-level up din in terms of generating profits, revenues for themselves. So, kumbaga, may paraan naman Admar na ma-maintain natin yung level of spending, pero at the same time, babawasan natin yung pangungutang. So, you just increase your internal revenue. Hindi lang yun, Admar. Nandyan din yung issue about corruption in terms of spending. No? Kasi nga sa public finance, public finance pinag-uusapan natin, doon sa revenue side, yun yung nabanggit. Ayan, tama yan, no? Mas malaki yung corruption. Kaya malaki utang ng Pilipinas. Kanina, which is yung pag-generate ng revenue ng gobyerno. So pwede mong ilimitahan yung pangungutang pero i-increase mo yung internal revenue generation. Doon naman sa expenditure side, may problema rin tayo, Admar. Ang problema dyan is yung graft and corruption. Kaya nga kung babawas-bawasan ng ating mga opisyal ang pagnanakaw, bawas-bawasan ng corruption, magagawa ng gobyerno natin na mag-spend pa rin na maayos, na mapupunta talaga sa taong bayan yung mga pondo na yan, mararamdaman ng tao. Pero at the same time, hindi na natin kailangan ng mangutang ng sobra-sobra. But then again, hindi yan ang na-observe natin. Kasi ang na-observe natin, graft and corruption remains rampant. Oo. Utang ng utang para ibulsa, no? Ayan. And ang consequence nito, and of course, let's add to that, na there's a lack of fiscal discipline sa kaso ngayon, kaya ang nangyayari is patuloy pa rin tayong umuutang ng umuutang para matabunan yung tinatawag nating fiscal deficit, Mark. Kaya kawawa yung mga mahirap. Utang ng utang. Opo, and meron po bang parang budget to GDP ratio? Kasi dito yung standard kasi itong budget natin na 6.7 trillion, mas mataas ito ng 7.4% compare noong last year, 2025. At 22% ito sa gross domestic product ng ating bansa. Meron po bang standard, Doc, sa pagbabudget po? Actually, kung titingnan mo yung size ng ating government expenditure, nabanggit ko na sa mga more than 20% yan, nasa tamang size lang yan no, ng government spending. Kasi ang pinaka-majority talaga ng GDP natin sa expenditure side galing sa private domestic consumption, yung paggastos ng mga tao. Sa more than 60% yan. So, about 20-22% for government spending, it's right about the right size no, for government spending. Oh, no! Sa kaso, Admar, sa gobyerno, pinaka-tinitingnan namin mga economists dyan, Admar, yung laki ng deficit ng gobyerno relative dun sa size ng ekonomiya. Kasi yan yung isa sa mga indicator na naghihilas ng economic growth pababa. Yung laki ng deficit, yung laki ng pagkukulang ng ating gobyerno. Now, yung deficit natin, lumalaki naman ng lumalaki, pero hindi naman siya ganun kataas. In fact, meron akong nakitang post ng Department of Finance na sinasabi nila na medyo stable daw ang size no, ng ating deficit to GDP ratio. So yung tinitingnan din namin yung mga economy. So, doon sa sinabi mo kanina na size no, ng government spending, it's about the right size, about more than 20%. Pero what matters more to us, no, kami mga economists, we look at the size of the deficit relative to the size of the economy. Opo, at may mga naririnig na tayo no sa mga balita na merong mga babawasan ang pondo, like sinasabi po dito na ang Kongreso raw, both House and Senado ay mababawasan ng at least 46% daw, 46.4% yung kanilang budget this year kumpara last year. And at the same time, itong DPWH ay magkakaroon din po ng pagbabawas mula sa dating mahigit 1 trillion, 1.09, ay ang proposed allocation ay nasa 854.3 billion pesos na lang daw ngayong 2026. Pero meron namang mga ahensya na tataas din yung kanilang budget, like kagaya po dito sa Department of Transportation. Natataas sila mula nasa ang kanilang propose ngayon 196.62 billion pesos, no? Mas mataas ito compared sa last time. So still, kahit marinig natin na may pagbaba sa ibang ahensya, meron pagtaas naman sa ibang mga ahensya ng gobyerno, Doc, no? So kumbaga, ito bang ganito na paglilipat lang ng possible ng pondo or paglilanan ng pondo, alin yung prioritization, makakatulong ba ito? Ito ba'y tamang nababanggit nyo po, masinop at tamang pagbabudget, or still parang same as useless pa rin kasi nandun pa rin tayo sa mas mataas na budget po, Doc, na inilalaan every year?
Alam mo, Admar, yung pag-move ng mga funds, bahagi yan ng fiscal management. So may mga sektor sa ekonomiya na mas kinakailangan ng ayuda ng gobyerno. No? When I say ayuda, hindi yan pinamimili na pera. What I mean is yung government expenditures, yung funds. So halimbawa, sa kaso ng agriculture, yun ay sa palagay ko, dapat dagdagan ng kaunti yan. Kasi kung isusustain ng gobyerno, halimbawa yung Rice for All program, yung 20 pesos na bigas, na kilo ng bigas, kailangan dagdagan ng pondo. Ganun din naman sa DOTR, sa transportation, dagdagan. May mga sektor tayo na sa palagay ko kinakailangan dagdagan pa ng pondo. Sa education, ganun din, Admar. Sa ngayon, meron tayong problema in terms of sa kalidad ng edukasyon sa ating bansa. So sa palagay ko kinakailangan, dagdagan pa ng pondo at kailangan ma-monitor din yung paggastos. Ang nangyayari kasi, Admar, sa ngayon, the government is constrained with whatever funds they have. Kaya kinakailangan talaga efficient yung kanilang paggastos. So when we say efficient, dapat dun sa mga sektor within the government na hindi naman talaga dapat sila magkaroon ng mga ganyang pondo, mailipat yan dun sa mga sektor na mas nangangailangan. Ang halimbawa dito, Admar, sa kaso ng Kongreso, ng House of Representatives and even the Senate, alam naman natin, ang talagang trabaho ng mga ito is to craft laws and to mag-monitor o yung tinatawag nating oversight function. Hindi nila trabaho na mag-provide ng government services because that belongs to the executive. And yet, what we see is nakakaroon sila ng pondo, nakakaroon ng insertions towards the end, pagdating ng BICAM, may mga nadadagdag dyan para sa kanilang mga pet projects. Hindi dapat ganun yun. Hindi pa dapat ganun mangyari yan. Kasi, for one, hindi nila trabaho yun. That is part of the role of the executive. But also, nagiging source ito ng graft and corruption. Diyan nagkakaroon ng mga hocus-pocus, diyan nagkakaroon. So ang dapat talaga dito is i-defund yung ganyang mga klaseng expenditures and move the funds to other sectors na mas kinakailangan ng pondo. Imagine, laki ng funds ng ating mga mambabatas for projects that should have been done by the executive. So hindi dapat ganun yun. In fact, not so long ago, Adma, di ba yung pork barrel na deklara na yan as unconstitutional noong unang panahon pa. And yet, our lawmakers were able to find creative ways to keep the pork barrel. Well, it evolved. Naging iba-iba yung kanyang mga pangalan. And here we are. 20, 30 years after, yan pa rin ang pinag-uusapan natin. So, and I think, ang root cause nito, Admar, all of this would require a long discussion, which is yung sistema ng ating gobyerno. If we want things to change, I think we have to change the system of government kasi doon ang punot-ulo din ito, Admar. So sa palagay ko, what they're doing right now in terms of yung pagre-reallocate ng funds, para nga naman for them to look good to the people, I think it came too late already. So dapat nangyari ito, Admar, kung 2022 pa eh. Bakit aantayin pa natin ng 2026 bago ito mangyari? Di ba kung kailan pa nagreklamo yung mga tao? Kung kailan pa nagkaroon ng mga investigasyon sa mga flood control projects? Dito na lumalabas yan. Why wait now? Dapat ginawa pa yan noon. It came too late, pero may kasabihan din, Admar, it's better late than never. Ayan, tama naman, It's better than late. Alright, maraming salamat sa inyong lahat sa panonood at pakikinig dito kay Rob Trip. And see us again the next one. And peace out.